Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1716, mga kasanayan ng demonyo. Ang Netherworld Demon Emperor at Empress Shi ay tumingin kay Lin Fang. Espesyal si Lin Fang sa kanila, dahil siya ay asawa ni Duan Xingye at Qiu Yuzin, at nakuha niya ang Song of the Nine Netherworlds mula sa Netherworld Demon Emperor. Noong una, gusto niyang patayin si Lin Fang, ngunit hindi niya ginawa dahil sa impluensya ni Qiu Yuzin at Duan Xingye. Ano? Tanong ng Netherworld Demon Emperor. Sinabi ni Lin Fang, ang mga bagay na nakita ko sa iyong mga palasyo. Kung mahalaga sila sa iyo, maibabalik ko sila sa iyo. Emph. Ang malakas na cultivator ng Heaven Clan ay nagsabi sa malamig na paraan. Bakit hindi mo ito ibinigay sa kanya noong una, kung gayon? Sige. Tumanggo si Lin Fang at sinabi, Master Demon Emperor, pabalik sa iyong palasyo, nakakita ako ng plota. Ano ang ibig sabihin nito sa iyo? Napakaraming pakana. Naisip ng malakas na cultivator ng Heaven Clan, malamig na ngumiti. Ibigay mo agad sa Demon Emperor. Sabi ng malakas na boses sa utak ni Lin Fang, marahas na nanginginig ang kanyang determinasyon. Maaari mong panatilihin ang plota na iyon. Sabi ng Netherworld Demon Emperor sa kalmadong paraan. Hindi ko ito kailangan. Dahil sa ganoong paraan, alis na ako. Sabi ng malakas na cultivator ng Heaven Clan, inalis si Lin Fang. Nang hamina na ang hangin, nakita ng karamihan na malayo na sila sa abot-tanaw. Sumunod at umalis ang malalakas na cultivator mula sa Heaven Clan. Sumimangot si Junmo Shi at ang iba pa, pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan. Ang malakas na cultivator ay sumilip sa kalangitan at sinabi kay Lin Fang. Ipadala sa akin ang Nine Netherworlds Demonic Song, Lin Fang. Guro, dahil ito ay isang palitan, ipadala sa akin ang kakayahan ng demonyo. Sabi ni Lin Fang, sinusubukang manatiling kalmado. Kahit na isang malakas na cultivator mula sa Heaven Clan ang kinikidnap sa kanya, hindi niya ito maaaring patayin, kung hindi, ang malakas na cultivator mula sa Animal World ay sisira sa Heaven Clan, o hindi bababa sa paghihiganti sa pagkamatay ni Lin Fang. Ilabas ang kanta ng demonyo, ngayon na, agresibong sabi ng malakas na cultivator. Ang boses lang niya ay pasabog. Ang determinasyon ay tumaas sa langit at tumagos sa utak ni Lin Fang, na nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Alam niyang kaaway niya ang Heaven Clan, ngunit bigla niyang naramdaman na parang kailangan niyang makinig sa kanila. Nakakatakot na determinasyon na pag-atake. Para akong insekto kumpara sa kanya. Naisip ni Lin Fang. Demon Song. Isa pang boses ang umalangaw sa utak niya. Pakiramdam niya ay susuko na siya. Sige. Sabi ni Lin Fang, ang kanyang bibig ay tumutulo ng dugo. Bata, bakit nagtitiis ng labis na sakit? Maaaring ibinigay mo na lang sa akin. Walang pakialam na sabi ng malakas na cultivator. Tumingin sa kanya si Lin Fang at ngumiti. Sana pagkatapos kong ibigay sa iyo ang Nine Netherworlds Demonic Song, bigyan mo ako ng demon skills. Siyempre, ngayon bilisan mo. Sabi ng malakas na cultivator ng Heaven Clan. Inilabas ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan habang hinahanap niya ang Nine Netherworlds Demonic Song sa kanyang mga alaala. Ang makajos na kamalayan ni Lin Fang ay mabagal na gumagalaw, na sinasadya niya. Ang malakas na cultivator ng Heaven Clan ay malamig na ngumiti, pasulong pa rin. Kahit na nag-aksaya ng oras si Lin Fang, magiging kapakipakinabang ba ito? Hindi siya makatakas kahit anong pilit niya. Ang malakas na cultivator mula sa Heaven Clan ay napakabilis. Pagkaraan ng maikling panahon, nakarating na sila sa Heaven Clan, ngunit biglang sumimangot ang malakas na cultivator. Bilis. Malamig na sigaw ng malakas na cultivator. Hindi pa rin naipapasa ni Lin Fang ang buong kanta sa kanya. Emph. Malamig na umungol si Lin Fang at naalala ang kanyang makajos na kamalayan. Nakakunot ang noo ng malakas na cultivator ng Heaven Clan habang nakatitig kay Lin Fang. Mayroon ka ng kalahati ng kanta, kaya bigyan mo ako ng mga kasanayan sa demonyo. Malungkot na sabi ni Lin Fang. Isang malakas na cultivator ang tumingin sa kanila mula sa itaas sa langit. Paano kayo nakatayo sa harap ng aking pintuan? Ang malakas na cultivator ng Heaven Clan ay tumalon at nagsabi. Animal Clan, ano ang ibig sabihin nito? Isang dambuhalang sinaunang halimaw ang nakatayo doon sa langit. Si Suan Ni, ang maalamat na hayop. Tinawagan ako ni Qing Fang at sinabing inagaw mo si Lin Fang. Hindi ko kayo tinanong kung ano ang ibig sabihin niyan, bagaman. Sabi niya, tumingin siya kay Lin Fang at tanong. Lin Fang, sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Hindi naman ganoon kahalaga, gusto ng Master of the Heaven Clan na ibigay sa akin ang Dev Amara Scriptures kapalit ng Nine Netherworlds Demonic Song. Ipinadala ko sa kanya ang kalahati ng kanta, ngunit ayaw niyang ihatid sa akin ang mga kakayahan ng demonyo. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Tumiti tanda. Nakikita ko, dahil sa ganoong paraan, dapat mong ipadala ang mga kasanayan ng demonyo kay Lin Fang. Ang Nine Netherworlds Demonic Song ay isang kanta, kaya kung hindi mo alam ang buong kanta, wala itong silbi. Kung ayaw mong ihatid ang mga kasanayan sa akin, Master, hindi mahalaga, kung gayon hindi ko lang magagamit ang mga ito upang makapasok sa Huangqi Layer. Sabi ni Lin Fang, kahit na makuha mo ang mga kakayahan ng demonyo, hindi mahalaga. Naisip ng malakas na cultivator mula sa Heaven Clan. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait at sinabi, dahil wala kang tiwala sa akin, ipapadala ko muna sa iyo ang mga kasanayan sa demonyo.
Biglang, isang thread ng makajos na kamalayan ang lumipat patungo kay Linfang. Parang sisabog ang makajos na kamalayan ni Linfang sa ilalim ng panggigipit nito. Ang cultivator ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit kahit na ganoon, kumbinsido si Linfang na walang sinuman sa Heaven Clan ang makakaintindi sa demonyong kanta o sa kakayahan ng demonyo na mas mahusay kaysa sa kanya. Sa makatuwid, ang pakikipagpalitan ng kanta sa Heaven Clan ay magiging masama lamang para sa kanya sa maikling panahon. Thud. Huminto sa paggalaw si Linfang at unti-unting kumalma muli. Iyan ang ipinadala sa akin ni Empress Shi, kahit na may nawawalang mga pahina, malamang na mauunawaan mo rin sila sa huli. Ngayon, bigyan mo ako ng 9 Netherworlds na Monoxong. Naiinip na utos sa malakas na cultivator mula sa Heaven Clan. Salamat sa iyo, Master. Sabi ni Linfang, nakangiti ng mahina. Mabilis niyang ipinadala ang natitirang bahagi ng kanta. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1717, ang nakakatakot na henyo. Pagkatapos ng pangangalakal, kinuha ng matanda at sisuan ni the legendary beast si Linfang. Dinala ng matanda si Linfang pabalik sa Moon Palace, at sa daan, nakasalubong nila sina Junmo Shi at Qingfang. Sinabi ni Linfang sa matanda, Master, maaari kang bumalik sa Animal Clan, hindi ako sasalakayin ng Heaven Clan ngayong mayroon na silang kanta ng demonyo. Sige, naniniwala din ako na hindi sila ganoon cut-up, pa. Sabi ng matanda, bago umalis kasama ang Sony, tumisi si Linfang kina Junmo Shi, Langye at sa iba pa. Sinabi niya, Moshi, bakit ka umalis sa banal na lungsod? Naparito ako para pumunta sa Holy Clan, ngunit huli na akong dumating, at hindi kita nahanap. Ito ay isang kaaya-ayang sorpresa bagaman. Sabi ni Junmo Shi, ibinalik ang ngiti. Linfang, ito ang aking makajos na kamalayan na telepathy Jade Talisman. Ang ilan sa lakas ng aking makajos na kamalayan ay nasa loob. Kunin mo, magagamit natin ito para makipag-usap sa hinaharap. Sabi ni Junmo Shi, na nag-abot ng Jade Talisman kay Linfang. Maraming makapangyarihang mga angkan at sekta ang mayroong mga bagay na ito, dahil hindi masyadong mahal ang mga ito at maaaring maglaman ng makajos na kamalayan ng ilang tao. Hindi masama. Sabi ni Linfang, nakangiti. Pagkatapos, tumingin siya kina Langye at Qingfang at sinabi, dapat mo ring ilipat ang iyong makajos na kamalayan sa aking anteng-anteng. Sa ganoong paraan, makakapag-usap tayo kahit nasaan man tayo. Sige. Tumanggo sina Langye at Qingfang. Tinatakan ng bawat isa ang kanilang makajos na kamalayan sa anteng-anteng na ibinigay ni Junmo Shi kay Linfang, at binigyan din ni Linfang ang bawat isa sa kanila ng hibla ng kanyang makajos na kamalayan. Gayon din sa akin, Linfang. Kung kailangan mo ng anuman, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras. Sabi ni Duan Mo ang Celestial Emperor, na nakangiti kay Linfang. Maraming salamat, Guro. Masayang sabi ni Linfang. Isang Celestial Emperor ang nagmungkahi na bigyan siya ng isang hibla ng kanyang makajos na kamalayan upang makipag-ugnayan. Nadama ni Linfang ang karangalan. Linfang, dapat kang bumalik sa Goldfire City kapag may oras ka. Sabi ng professor na nakasuot ng golden purple na damit. Tumanggo si Linfang at sumagot. Gagawin ko, sige, alis na ako. Sabi ni Duan Mo, umalis kasama ang profesor. Langye, Moshi, gusto mo bang pumunta sandali sa Animal World? Tanong ni Linfang sa kanila. Na, hindi ko kayang mag-travel ng mag-isa. At saka, kailangan kong bumalik sa banal na lungsod. Sabi ni Junmo Shi, umiling-iling. Linfang, ang banal na lungsod ay isa sa 3 sentral na lungsod, ngunit mas malaki pa ito kaysa sa vast celestial ancient city. Maraming nakakatakot na cultivator, angkan, banal na akademya at mga sekta, kung saan lahat ay nakikipagkompetensya sa isa't isa upang makabuo ng mga pinakapangit na cultivators sa Dark Knight region. Mga banal na akademya. Si Linfang ay hindi pa nakakita ng isa. Sa katunayan, isang akademya, ngunit hindi ito ang uri ng akademya na makikita mo sa Zuyu. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, maraming hindi kapani-paniwalang grupo ang matatawag na mga akademya, ngunit sa totoo lang, ang mga akademya ay matatagpuan lamang sa 3 malalaking lungsod. Ang bawat universidad ay maraming henyo, at maraming tao mula sa vast celestial ancient city ang nag-aaral sa mga akademyang iyon. Ang ilan sa kanila ay mga dakilang emperador. Tama siya, gusto ko ring pumunta sa Holy City. Sumingit si Langye, mga dakilang emperador, mga estudyante. Walang pakialam nang umiti si Linfang. Iba ang mga iyon sa mga lugar na napuntahan ko. Siyempre. Sabi ni Junmo Shi, na nakangiti sa naisip. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Sabi ni Linfang. Nakuha niya ang mga kakayahan ng demonyo, kaya ngayon gusto niyang sanayin ang mga ito. Sige, alis na ako. Halika at makita mo ako kahit kailan mo gusto. Sabi ni Junmo Shi. Kunin mo ang mga iyon at uminom. Sabi ni Linfang, nakangiti at tumanggo balik. Pagkatapos ay ibinato niya ang ilang hot unit kay Junmo Shi. Sinalo sila ni Junmo Shi at umalis. Medyo nalungkot siya nang makita ang pamilyar na alak na iyon, ngunit hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya. Sa kasmaang palad, kaming dalawa lang ang nandito. Kung magkakaroon man tayo ng oras, dapat tayong lahat ay magkabalikan. Sabi ni Junmo Shi habang paalis. Ang malalakas na cultivator mula sa King of Hell Palace ay sumunod kay Junmo Shi. Tumiti silang kay Linfang at sinabing, alis na rin ako. Tara na at magkita na lang tayo kung kailan natin gusto.
Tapos, umalis na din siya. Tumingin si Linfang kay Qingfang at ngumiti. Bumalik tayo sa Animal Clan. Sige. Tumanggo si Qingfang. Kinabukasan, dinala ng Moon Palace ang sinaunang kasulatan sa Chu Clan, Heaven Clan, at iba pa. Sa araw pagkatapos noon, ang Moon Palace ay nagdala ng ilang sinaunang kasulatan sa ilan sa iba pang mga angkan. Gayunpaman, nang maisip ng lahat na tapos na ang lahat, ang dalawang baliw na cultivator mula sa Moon Palace ay lalong nabaliw. Ang isa mula sa Chu Clan ay nagsimulang umatake sa mga tao at nilamon ang kanilang determinasyon, habang ang isa pang Holy Cultivator ay nagsimulang pumatay ng maraming tao. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Xing Clan ay nabura sa mapa. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nakaligtas. Kahit nagamit ang Boundless Walker, ang dalawang Holy Emperors na iyon ay hindi nagawang patayin ang lahat. Pagkatapos, nagpatuloy ang dalawang baliw na cultivator at lumipad patungo sa pangalawang angkan. Sa ikalimang araw, kumalat ang balita na 6 na malalaking angkan ang nawasak. Ang lahat ng angkan na iyon ay angkan na nagbanta sa Moon Palace noong isang araw. Lahat ng tao sa vast Celestial Ancient City ay namangha. Malupit si Empress Shi, kahit na ang Ancient Holy Clans ay natatakot kay Empress Shi. Nasira niya ang 6 na malalaking angkan sa pamamagitan lamang ng dalawang cultivator. Hindi makakalimutan ng mga tao sa vast Celestial Ancient City ang mga kwentong iyon anumang oras sa lalong madaling panahon, ngunit lumipas ang oras, at medyo huminahon ang mga bagay nang lumitaw ang mga bagong grupo. Ang kalahating taon ay maikli sa vast Celestial Ancient City. Ang 500 araw ay maikli din, ngunit mabilis ang mga pangyayari. Halimbawa, maraming cultivator sa Heaven Clan ang nagsimulang magsanay ng demon cultivation, gaya ni Kang Xiao. Ilang beses na rin niyang pinahanga ang mga tao sa bayan. Gayunpaman, mabilis na nakalimutan ng mga tao ang tungkol kay Kang Xiao dahil kay Chu Chunqiu. Si Chu Chunqiu ay naging isang medium level na emperador. Paanong kaya niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang ng napakabilis? Nagsagawa ba siya ng parehong sky-absorbing scriptures at ang Celestial Evolution Holy Scriptures? Kaya ba siya nag-level up? Walang nakakaalam ng dahilan at kung isasaalang-alang na si Chu Chunqiu ay hindi nagtataglay ng isang king body, ang kanyang bilis ay mas nakakagulat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 17-18, ang supernatural na ibon. Si Linfang ay abala sa oras na iyon. Nagagawa niya ang anumang gusto niya habang nananaginip sa loob ng kanyang diwa. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang malawak na lungsod, hinihigop ang lakas ng lupa at langit. Biglang idinilat ni Linfang ang kanyang itim na mga mata habang ang mga malademonyong ulap ay lumiligid sa mga alon sa itaas niya. Ikatlong pagkahulog. Inatake ng langit ang katawan ni Linfang gamit ang mga demonyong enerhiya. Ang enerhiya ng demonyo ay tumama sa katawan ni Linfang, na bumalot sa kanya ng nakakasilaw na itim na ilaw. Ang lakas ng demonyo ay tumagos sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya na siya ay tinamaan ng 1,000 karayom. Masaya. Masayang sabi ni Linfang. Muling namuo ang mga enerhiya ng demonyo, ngunit hindi ganoon kaalala si Linfang. Sa nakalipas na 6 na buwan, 3 beses nang nalinas si Linfang ng lakas ng demonyo. Kahit na ang kanyang maliit na mundo ay hindi pa ganap, maaari pa rin siyang makadama ng mga enerhiya ng tumpak. Nais niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang ng demonyo, at nang makitang hindi niya magagawa sa labas ng mundo, ginawa niya ito sa maliit na mundo. Naiintindihan na ngayon ni Linfang kung bakit napaka-perpekto ng maliit na mundo na naglalaman ng Bahwang at Jiuyu. Habang lumalakas ang isang cultivator, naging mas matatag din ang kanyang maliliit na mundo. Sa pangatlong beses, ang mga demonyong enerhiya ay hindi naka-impluwensya kay Linfang. Ang malalakas na tunog ay sinundan ng mas maraming demonyong enerhiya na bumumbombo sa katawan ni Linfang. Ang Indestructible Dev Amara Scriptures ay nagbigay diin sa hindi pagkasira. Matapos ang 9 na alon ng mga enerhiya na bumaba mula sa kalangitan, ang mga ulap sa wakas ay nagkalat. Walang pakialam nang ngumiti si Linfang. Tumingin siya sa isang lungsod na ginawa niya, Yangzhou City. Bagamat magkapareho sila, wala pang nakatira doon. Bumalik sa labas ng mundo, sa tuktok ng kulay sayan na bundok, si Qingfang ay nakatingin kay Linfang. Siya ay hindi gumagalaw sa parehong napakalaking bato gaya ng dati. Anong ginagawa niya? Kalahating taon na siyang natutulog ng ganoon, at habang natutulog siya, ilang beses na niyang ginalit ang langit. Sa ngayon, naisip ni Qingfang na magagalit ang langit kay Linfang pagkatapos niyang malaman ng isang bagong uri ng cosmic energy. Sa wakas, binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin kay Qingfang. Tumiti siya at sinabing, Qingfang. Tapos, tumalon siya sa tabi niya. Natutulog ka ng 4 na buwan. Gusto mo talagang matulog, sabi ni Qingfang. Nagkibit-balikat si Linfang at ngumiti sa kanya. May nangyari ba sa labas ng mundo habang ako ay walang kakayahan? Tanong niya. Si Chu Chunqiu ay naging isang medium level na emperador. Sabi ni Qingfang. Kumunat ang noo ni Linfang, mukhang nagulat. Ganon kabilis. Tumagal ng maraming taon upang makapasok sa Huangqi layer, ngunit upang maging isang medium level na emperador, dapat itong tumagal ng mas maraming oras. Ang bilis ng cultivation ni Chu Chunqiu ay hindi normal. Talaga, ang bilis. Sinuwi niya ang mga batas ng ating mundo. Maraming tao sa labas ng mundo ang nag-iisip ng parehong bagay sa atin. Sabi ni Qingfang, tumatango-tango. Ano ang iniisip nyo?
Tanong ni Linfang. Si Chu Chunqiu ay madalas na nagsanay ng sky-absorbing holy scriptures at naisip na ang Chuklan ay maaaring magbigay sa kanya ng maraming determinasyon na sumipsip, at binago niya ang kanyang diskarte sa Celestial Evolution Holy Scriptures. Iyan ang iniisip ng karamihan, ngunit may ilan na nag-iisip na nagtatago siya ng isang espesyal na uri ng katawan, isang napakalakas. Dahan-daang paliwanag ni Qingfang. Pagkatapos, tinanong niya. Linfang, alin sa palagay mo ang pinakakapanipaniwala? Ang dahilan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay naging medium level na emperor si Chu Chunqiu sa humigit kumulang kalahating taon. Pag-iisip ni Linfang. Tara na, sabi ni Qingfang. Nakalusot na siya sa Huangqi layer kalahating taon na ang nakalipas. Sige. Tumanggo si Linfang. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo. Kalahating taon. Anong uri ng bilis ng paglilinang iyon? 3 beses pa lang siyang sinaktan ng demon energies at dahil kailangan siyang hampasin ng 9 na beses para bumuti ang kanyang demon cultivation, kailangan pa niya ng mas maraming oras. Tumiti silang dalawa at sabay na umalis. Habang nagsimula silang umalis, 2 tao ang mabilis na lumapit sa kanila, pinilit sina Linfang at Qingfang na huminto. Nandoon sina Wu at Suan. Kumunat ang noo ni Qingfang, mukhang walang pakialam si Linfang habang nagtanong. Ano ang gusto mo? Laban tayo muli, katulad noong nakaraan, walang yaman na kasama. Malamig na sabi ni Wu. Matapos matalo ang kanilang nakaraang labanan, si Wu ay nagpraktis ng paglilinang sa bawat segundong paggising, at nag-aral ng ilang mga bagong pamamaraan. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang talunin si Linfang. Noong huli, may napagkasunduan tayo, pero parang nakalimutan mo na. Kung lalaban ulit ako sa iyo, at manalo man ako, hindi ba magkakaroon ng pangatlo, at pang-4 na beses, at iba pa? Tanong ni Linfang. Kapag matalo mo ulit ako, hinding-hindi na kita iinisin, at susundin kita. Kung matalo ka, asar at umalis sa Animal World. Hindi ko na nais na bumalik ka, sabi ni Wu, ang kanyang mga mata ay napuno ng apoy ng labanan. Isang supernatural na ibon bilang isang alagang hayop, iyan ay maganda. Naisip ni Linfang. Tinatanggap ko, boom. Agad na sumabog ang isang nakakatakot na araw, na yumanig sa kalangitan. Biglang tumalon pabalik si Suan, at si Qingfang ay lumayo rin. Tumikim si Wu at naging Golden Crow. Boom. Biglang, isang napakalaking araw ang bumaba patungo kay Linfang ng buong bilis. Nagsimulang mag-alab ang katawan ni Linfang, ang enerhiyang kosmiko ng araw ay ganap na nilamon siya. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Linfang, at mukhang kalmado habang naliligo siya sa apoy ng araw. Lalong lumakas ang kanyang pisikal na katawan. Naisip ni Wu, swoosh. Ang napakalawak na lakas ng hangin ay biglang umihip, na nagpaypay ng apoy. Naramdaman ni Linfang ang isang nakakatakot na hayop na chi na gumagalaw patungo sa kanya habang ang apoy ng araw ay naging mga blades. Sirain. Isang nakakatakot na suntok ng demonyo ang naglunsad, bumangga sa mga sunblades. Bestial laceration. Ang Golden Crow ay biglang lumitaw sa itaas ni Linfang at 1,000,000 blades ng apoy ang bumaba. Napakalakas ng diskarte. Isip ni Linfang. Ang kanyang mga mata ay naging itim, determinado si Linfang na paikop sa kanya ang ibon sa pagkakataong ito. Kalpa. Biglang sigaw ni Linfang. Biglang lumitaw ang nakakatakot na kalpa energies. Nalaman niya ang tungkol sa lakas ng kalpa sa mga banal na kasulatan ng demonyo, at kasama nito, nalaman niyang magagamit niya ang mga enerhiya ng kalpa upang labanan ang langit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1719, Pagiging mas malakas. Lakas ng demonyong kalpa, tiyak na nag-aral siya ng ilang bagong kasanayan. Isip ni Wu. Ang mga enerhiya ng araw ay patuloy na napuno ang kalangitan. Biglang nakaramdam ng matinding sakit si Linfang. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay bukas pa rin at puno ng determinasyon at pagsumpa ng lakas ng 9 Netherworlds. Ang kanyang bilyon-bilyong mga thread ng makajos na kamalayan ay naglalaman na ngayon ng lakas ng kalpa. Si Linfang ay lubhang mapanganib ngayon dahil ang makajos na kamalayan ay maaaring umatake sa determinasyon ng mga kalaban, at kung ang kanilang determinasyon ay masira, kung gayon ang cultivator ay parang patay na. Ang supernatural na ibon ay naglabas ng mas maraming enerhiya sa araw. Ang apoy sa paligid ni Linfang ay sumabog at naging nakakatakot na mga araw. Gusto ba ng lalaking iyon ng labanan hanggang kamatayan? Napaisip si Suan. Ginagamit ni Wu ang kanyang pinakamalakas na pag-atake laban kay Linfang. Ang panuntunan ni Kalpa. Sabi ni Linfang. Biglang sumulpat ang nakakatakot na demonyong kalpa. Ang mga araw ay sumabog, nadurog sa ilang determinasyon ni Wu. Kaagad, ibinuka ni Wu ang kanyang bibig at lumitaw ang isang sun spear. Bumaril ito patungo kay Linfang, naglalabas ng mga sonic boom habang lumilipad ito. Siyam na kalpa sword. Mamatay. Galit na sigaw ni Linfang. Ang siyam na thread ng lakas ng kalpa ay naging isang espada na puno ng wind cosmic energy. Pumutok ang sun spear nang bumangga ito sa kalpa sword. Gayunpaman, sa siyam na mga thread ng lakas ng kalpa, 3 ang nanatili at nagpatuloy sa paglipat patungo sa Wu. Maging Mawen. Sigaw ni Suan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga espada ng kalpa sa harap ni Wu, at tumalsik ang dugo. Nayanig ang kaluluwa ni Wu, natalo na naman siya.
Ang kanyang chi ay lumulutang ng magulo ngayong tatlong espada, na puno ng mga paputok na enerhiya ng kalpa, ang umapi sa kanya at nagbanta sa kanyang buhay. Paano ngayon? Tanong ni Linfang, na nakatingin kay Wo. Nanalo ka, tutupad ako sa aking pangako at magpapasakop sa iyo, ngunit kung balang araw ay magiging mas malakas ako kaysa sa iyo, ang aking pangako ay magiging walang saysay. Sabi ni Wo, malamig na ngumiti si Linfang sa kanya at sinabing, natatakot akong hindi na darating ang araw na iyon. Pagkatapos, nawala ang mga espada, nag-iwan ng natitirang mapanirang lakas na lumulutang sa hangin. Napabuntong hininga si Linfang. Ang likas na kaalaman na mayroon siya tungkol sa supernatural na ibon ng araw ay nagsabi sa kanya na siya ay hindi kapanipaniwala. Kung siya ay isang ordinaryong emperador, siya ay napatay kaagad. Alam niya na sa mga mababang antas na emperador, maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba. Ang dalawang magkaibang mababang antas na emperador ay maaaring magkaroon ng dalawang ganap na magkaibang lakas. Walang subdivision na mag-uuri ng mga mababang antas na emperador, kung hindi, magkakaroon ng 369 na uri ng mababang antas na mga emperador. Dahil ang kanyang katawan ay nalinas ng 3 beses ng lakas ng kalpa, si Linfang ay hindi pa rin nakakalusot sa Huangqi layer, ngunit ang mga ordinaryong low-level na emperor na nakaabot sa tuktok ng kanilang level ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Una, kailangan mong makapasok sa Huangqi layer, at kahit na magtagumpay ka, pagkatapos nito kailangan mong magpatuloy sa pag-level sa parehong bilis. Kahit ano basta mas mababa dito at mabilis akong makakahabot. Sigaw ni Wo, maghihintay ako kung ganoon. Tinisya ni Linfang, nakangiting walang pakialam. Pagkatapos ay lumayo siya at sinabing, samahan mo akong mamasyal. Tiningnan siya ni Wo sa malamig na paraan at naging tao, bago sumunod kay Linfang. Kahit na pumayag siyang sundin si Linfang, labis siyang nalulungkot. Kailangang pansamantala lang ito, o kung hindi, mababaliw siya. Dahil naging medium level na emperor si Chu Chunkyu, maraming tao ang pumunta sa Chu clan para batiin siya at ang clan. Sa totoo lang, gusto lang nilang makita kung gaano siya naging malakas. Gayunpaman, hinayaan ng Chu clan ang lahat na bisitahin sila, at itinuring silang lahat bilang mga panauhing pandangal. Ang mga bisita ay karaniwang mga kabataan, halos kasing edad ni Chu Chunkyu. Siyempre, maraming medium level na emperor ang dumating din para makita kung gaano kalakas si Chu Chunkyu. Sa anumang kaso, may mga bisitang patuloy na naglilibot sa Chu clan at sa magagandang tanawin. Naglakad-lakad si Linfang at nakinig sa mga tao. Pupunta rin siya sa Chu clan kasama si Qingfang at ang iba pa. Nagtataka siya kung gaano talaga kalakas si Chu Chunkyu, ngunit si Chunkyu ay kumikilos ng maingat. Iilan lang ang nakakaalam kung gaano talaga siya kalakas. Sa isa sa mga koridor ng Chu clan, na patungo sa pangunahing bulwagan, may mga mesa na puno ng alak, pagkain at iba pang pagkain. Mga tao ng World Clan. Ang mga kabataan ng Animal World ay interesado kay Brother Chu. Sabi ng isang natatawa, tumayo si Chu Chunkyu at ngumiti sa kanila. Maligayang pagdating, maging pangunahing panauhin ko. Hindi na kailangang maging magalang. Tumiti si Linfang at tumango pabalik. Hindi nagbago si Chu Chunkyu, kalmado pa rin siya habang mukhang misteryoso. Paanong nagsasalita si Linfang? Naisip ng ilang tao. Ang pinakasikat na mga kabataan mula sa Animal Clan ay sumusunod kay Linfang, at gayunpaman, siya ay nagsasalita para sa kanila. Hindi naiintindihan ng karamihan. Si Wu ay isang Golden Crow, na nangangahulugang siya ay napakamayabang, matigas ang ulo, at masuwayan. Pero ngayon sinusundan niya si Linfang. Gaano siya kataas sa kanilang hierarchy? Sa nakalipas na 6 na buwan, hindi pa rin siya nagiging emperador. Pero kahit na mayroon siya, malayo pa rin siya sa pagiging kasing lakas ni Brother Chu. Hihihi. May tumawa ng panunuya. Napatingin ang mga tao sa kanya, isa pala itong lalaking umiinom ng alak. Gayunpaman, hindi pa nakalusot si Linfang sa Huangqi layer, kaya bakit mayroon pa rin siyang mataas na katayuan sa lipunan sa Animal World? Heaven Clan. Tumingin si Suan sa taong iyon at naalala na ang malakas na cultivator ng Heaven Clan ay kumidnap kay Linfang. Bakit ang Heaven Clan ay nagpapadala ng napakalakas na cultivator sa tuwing may nangyayari? Tanong ni Suan sa nakainom. Pagkatapos ng lahat, si Linfang ay kumakatawan sa Animal Clan, at ang Heaven Clan ay patuloy na pinapahiya siya. Naglakas loob ka bang ipahiya ang Heaven Clan's Masters? Sabi ng taong iyon na nag-uudyok sa katabi niyang grupo. Lahat kayo ay naglakas loob na hiyain ang Animal Clan, kaya kung kayo ay matapang, ipadala ang inyong pinakamalakas na cultivator upang labanan ang kami. Makakapili ka pa ng kalaban. Sabi ni Suan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Heaven Clan ay tumayo, mukhang malamig sa yelo. Ang kanyang pangalan ay Kanghai at siya ay naging isang emperador sa loob ng ilang taon na ngayon, kaya ang kanyang paglilinang ay napakatatag. Siya ay kasalukuyang isang nangungunang mababang antas na emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1720, brutal na pagpatay. Gusto ko talagang makita kung paano ang isang taong inabandona ng mga Diyos ay maaaring makipaglaban sa isang emperador. Tinisya ng taong iyon. Si Kanghai ay hindi natuwa, dahil siya ay nasa henerasyon bago si Kang Xiao. Dahil matagal na siyang emperador, stable na ang kanyang kultibasyon, ngunit sa labas ng mundo, maraming tao ang nakakalimutan na tungkol sa kanya.
Ang mga matatanda ay tila mas nagmamalasakit sa isa na mayroong makajos na imprint na katawan ng hari, ang may isang World King body, Chu Chunkyu, ang prinsipe ng kalungkutan, at ilang iba pa. Maging si Lin Fang, na iniwan ng mga Diyos, ay may mas mabuting reputasyon kaysa sa kanya. Sa wakas ay nakita na ni Kang Hai si Lin Fang ngayon. Gaya ng inaasahan, siya ay inabandonan ng mga Diyos at hindi nakalusot sa Huangqi Layer. Gayunpaman, narinig niya na si Lin Fang ay nakapatay na ng ilang emperador gamit ang lakas ng Celestial Evolution Chessboard. Napatay pa niya ang mga katamtamang antas na emperador. Tumayo si Suan at ang iba pa matapos nilang marinig ang Kang Hai. Suan hindi makapaghintay na makita kung ano ang gagawin ni Lin Fang sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pakikipaglaban kay Wu ay kamangha-mangha. Tiningnan ni Kang Hai si Lin Fang sa isang mapanghamak na paraan. Agad na nagsimulang mangapi kay Lin Fang ang mga kosmikong enerhiya ng langit habang bumababa mula sa langit ang isang dambuhalang kamay. Gayunpaman, hindi gumalaw si Lin Fang. Malamig na ngumiti si Kang Hai at sinabing, "Walang silbi ang iyong 7 cosmic energies." Pagkatapos, mas pinahirapan si Lin Fang, hinayla siya pataas sa langit. Mamatay. Sigaw ni Kang Hai nang makita niyang hindi pa rin kumikibo si Lin Fang. Nang ang dambuhalang makalangit na kamay ay malapit ng durugan si Lin Fang, gayunpaman, isang kayumanggi at itim na baluti ang lumitaw kaagad na tumakip sa kanyang katawan. Habang ang kamay ay tumama sa kanya, ang mga enerhiya ay mabilis na kumalat, habang ang baluti ni Lin Fang ay nanatili. Dalawang uri ng cosmic energies, demonyo at lupa. Mayroon siyang mahusay na depensa. Nagulat sa Hai, nag-condense siya ng mas maraming lakas bago niya muling kinamayan ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay isa pang nakakatakot na kamay ang lumipat patungo kay Lin Fang. Boom boom boom. Umalangaw ang nakakatakot na mga tunog habang nabasag ang sandata ni Lin Fang. Gayunpaman, nang ang natitirang mga enerhiya ay sumalakay sa pisikal na katawan ni Lin Fang, napaatras lamang siya ng kalahating hakbang. Kumunat ang noo niya, at naging itim ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Kang Hai gamit ang kanyang itim na mga mata at malamig na ngumiti. Ikaw ang unang umatake. Pagkatapos ay naglabas si Lin Fang ng nakakatakot na lakas ng hangin at itinapon ang sarili kay Kang Hai. Nagsimulang pagpawisan si Kang Hai. Saan lang gawa si Lin Fang? Art. Sigaw ni Kang Hai habang inaapi siya ng nakakatakot na enerhiya ng demonyo. Ang isa pang dambuhalang makalangit na kamay ay gumalaw patungo kay Lin Fang, ang mga daliri nito ay parang mga taluktok ng bundok. Dong. Ang mga enerhiya ng Damanak Kalpa ay bumaba mula sa langit, na nagpasabog ng makalangit na kamay. Pagkatapos ay naglabas si Lin Fang ng nakakatakot na lakas para palibutan si Kang Hai. Kahit na siya ay umatras ng mabilis hanggat kaya niya, nakipagkamay si Lin Fang, at biglang naramdaman ni Kang Hai na may bumagsak na bundok sa kanya. Kasabay nito, pinakawalan ni Lin Fang ang lakas ni Kalpa mula sa kanyang itim na mga mata. Si Kang Hai ay hindi na nang ahas na kumilos, kung hindi, ang lakas ng Kalpa ay madudurog ang kanyang katawan. Boom! Isa pang nakakatakot na chi ang tumaas sa langit. Ang ilan sa mga taong kasama ni Kang Hai ay biglang tumayo, ang isa sa kanila ay sumigaw kay Lin Fang. Nanalo ka na, kaya bitawan mo siya. Nanalo. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Nang inatake niya ako, ginamit niya ang buong lakas niya, at sinubukan niya akong patayin. Ang labanang ito ay labanan hanggang kamatayan. Mananalo lang ako pagkatapos ko siyang patayin. Pagkatapos, tumalon si Lin Fang, at ang lakas ng Kalpa na nakapaligid kay Kang Hai ay sumabog. Baliw ang lalaking iyon. Patuloy niyang pinapatay ang mga tao, maging ang mga tao mula sa Heaven Clan. Naisip ng karamihan. Pinatay mo talaga siya. Galit na sigaw ng isa sa mga cultivator mula sa Heaven Clan. Dahan-daang lumingon si Lin Fang at tumingin sa mga natitirang miyembro ng Heaven Clan. Sumimangot ang karamihan, ano ang gusto niyang gawin? Gusto ba niyang pumatay ng mas maraming tao mula sa Heaven Clan? Biglang tumalon si Lin Fang, na nagpanginag sa malalakas na cultivator mula sa Heaven Clan. Gumalaw ang mga miyembro ng Heaven Clan, ngunit naglabas si Lin Fang ng hangin at walang laman na enerhiya sa kalawakan para mas mabilis na kumilos. Paano sila makikipagkompetensya sa kanya sa mga tuntunin ng bilis? Lumapag si Lin Fang sa harap ng isa sa kanila, pinalapot ang lakas ng Damanak Kalpa sa kanyang kamao at pumutok. Agad na sumabog ang taong iyon. Mamatay. Ang iba ay sumigaw, mukhang galit na galit. Nakapalibot kay Lin Fang ang nakakatakot na enerhiya habang ang isa sa kanila ay agad na sumuntok ng hangin sa direksyon ni Lin Fang. Lakas ng lupa. Malungkot na sabi ni Lin Fang. Naramdaman ng taong iyon na may bumagsak na bundok sa kanya. Bigla siyang umangat sa ere, or at least, sinubukan niya. Gayunpaman, pinag-condense ni Lin Fang ang dalawang uri ng cosmic energies para makagawa ng isa pang set ng armor. Kahit na wala ang armor, hindi maaaring durugan ng taong iyon ang pisikal na katawan ni Lin Fang, siya ay masyadong mahina. Ang mga tao ng Heaven Clan ay basura. Kaya pala nambubuli lang sila ng mga taong mas mahina sa kanila. Mapanuksong sigaw ni Suan. Ang suntok ni Lin Fang ay tumama sa isa pa sa kanila, dahilan para agad na sumabog ang kanilang ulo. Isang suntok, at isa pang patay. Boom, boom. Dalawang alon ng enerhiya ang lumabas at marami pang tao ang sumabog. Tumulong pa si Wu, gumagalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis habang naglalabas ng Sun Cosmic Energies, at pumapatay ng mas maraming tao mula sa Heaven Clan.
Napakabilis, lahat ng mga batang emperador mula sa Heaven Clan ay namatay. Ang mga tao ay namangha sa ganap na katahimikan.